Maigsoon, may gabi kaniyong tanan, ano sa kita sa tuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, ato ang Domingo nga pagkakutluon, mao ang ikakawhaag 8 nga Domingo sulod sa tuig cycle C, of course. Ang gitawag usab og Indigenous People Sunday. So, ato ang hinumduman nga gitawag usab kini og Extreme Poverty Day. Atong iampo labi na kanong panahonan, no? Nagkadugay na kadaghan taon ang mga pobre nga nagkagrabe mo sa corruptions. Mo sa grabe po. So, ang ato ang Ebanghelyo, ikutlo nato gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 11 ngadto sa 19. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas, himayaw ni Kao Kristo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og 10 ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Isus, magtutudlo kaloy ka intawon kami. Nakakita kanila si Isus ug niya mingon, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik, nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tilan ni Jesus ug nagpasalamat ngadto kaniya. Ang maong tawo usa ka Samarianhon. Unya mingon si Jesus, dili ba napuno man ka tawo ang nangayo? Hain naman ang siyam. Nganuman nga kining dumuduong maura may mibalik aron pagpasalamat. Ug mingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. So, mga kaigsuonan ang atong Ebanghelyo, kanang dako kani siya kanang matawag na itong impact sa ato usab nga pagpamalandong niya. Labi na, daghan biya kaayo si Kristo, mga masakiton nga gipang-ayo. Pero lahi yun ning sangla. Kay lagi, kaniadto ang sangla. I think all of us have the experience of COVID-19. Di ba? Kantong COVID nga bisan pag-ubo na lang. No? Bisan kag may simptoma. Outcast ka yun. Bisan ang imong mga ginikanan, imong anak, dili gyud mo duol. Nabay, ma-outcast ka, unwelcome ka, mo ginatong kasinatihan sa COVID. I think there are one of the reasons nga nung nagkansab na namatay, kaya lagi mauna, wala na may nag-atiman, depression, etc. So, we can picture out na mausap ka na ang sitwasyon, ang dagan sa panahon ni Kristo, labi na sa panahon ni Kristo, kung usa ka kasanglahon. Kana bang outcasts, dili ka pwede nga mupuyo uban sa katawhan. Outcast, anto ka ngadto sa bukid. And then you are unwelcome. Mauna, kung manaog sila kan sa bukid, magdala sila o bagtingan. Yung magsagit kung naay tao nga nagpadong, hugaw ako, hugaw ako. Try to think of that. And then, kanang giingon nga marginalized na alang taon sa kilid-kilid. Kanang walay lugar sa katilingban. That's how we can picture out sa sanglahon kaniadto. Mao nga makasabot mo ngano ang Ebanghelyo mingon at a distance
nagsagit sila. Nya, nagngayo o tabang nga ayuhon sila sa ilang sang. At distance, hindi man pwede mo doon. Bawal man na siya. Mauni nga, pero ang kinatibukan sa mensahe sa ato ang Ebanghelyo, maumagyod ang mensahe sa pagpasalamat. Diba? Matun pa sa Ebanghelyo na pulo kabuo. And then, sa ilang pagtuman sa sugo ni Kristo nga pagpahiling kamo sa mga pari, ang usa niini nakabantay nga naayo siya. Unsa may ang gibuhat? Mibalik siya. And then, dili bagod ka matandog sa gibuhat niini na ayo nga mibalik nga nagpasalamat ni Kristo. Ang atuang Ebanghelyo miingon, nagdaig siya sa kusog nga tingog, mao ni ang nagpasalamat. Mihapak siya sa tiilan ni Kristo. So, pagtanaw nga naayo siya, mibalik, nagdaig sa kusog at tingog, mihapa sa tiilan ni Kristo. Gestures of and expressions kung how deep kana bang ato ganing panultihon nga makaingon, dili malitok sa pulong ang pagpasalamat sa mga tao ngadto ni Kristo. Kana bang iya gyud nga gidawat unsa kadako ang grasya ngano man kay ang pagkaayo niya para niya dili lang tungod na sanglahon siya. It's not just a medicinal miracle or medical miracle, medicinal healing. It's not just diha napitan. Kay tungod kay naayo siya sa ato pa makabalik siya sa iyang pamilya, sa iyang mga higala, sa iyang adlaw-adlaw kinabuhi, o sa iyang trabaho. Normal ang tanan. So, dili lang kay ang pagkaayo sa sanlan, kundi usab ang iyang pagka-outcasts, pagka-marginalize, ang iyang pagka-unwelcome, tanan erase kay lagi na ayo siya. Mauna, ang iyang pagpasalamat dili lamang sa pulong. Kung atong basihan ang iyang gibuhat, ninsyagit siya sa dako nga kalipay. Mibalik yun siya, naghago siya balik sa tumuran sa grasya. Mihapa siya sa tilan ni Kristo. Pagpakita sa iya, pagdawat diha sa pagka mapaubsanon. Without you, I'll never be healed. Mauni nga kung ato sa nga tan-awon ang mao nga Ebanghelyo, this is a story of faith, pagtuo. And then, nga kung imo sa nga tan-awon, ang pagtuo sa Ebanghelyo, gipadayag usab diha sa pagsugot, pagsanong sa sugo sa gisulti ni Kristo. Dili ba? Mingon man si Kristo, pahiling kamo ngadto sa mga pare. Kailagi ang mga pare may mo deklarar nga you are already cured and you are already healed. So, by virtue of obedience, gipadayag ang iyang dako nga pagsalig pagtuo niya ni Kristo. That's why I said, this is a story also of faith. But not only that, this is also a story of salvation.
Kung mayroong kagkaluwasan, kana bang pagdawat, pag-ila sa grasya sa mga maayong butang nga imong nadawat nga gikan sa Dios nga mausay nakapausab kaluwasan, nakapausab sa imuha nga kinabuhi. This is not just a story of faith. This is also a story of salvation. Ang maong tao nga usa ka Samarianhon, iyang giila gidawat ang grasya sa kaayuhan, the gift of healing, nga para kaniya si Kristo maoy tuburan, maoy naghatag niini. Iya nang gi-acknowledge. And then, sa iya nga pagdawat niini, as a sign of reverence, o respect, unsa man iyang gibuhat, naghapa siya sa tilan ni Kristo. Sa ato pa, ang implication niini, nausab transformation, nausab ang iyang kinabuhi. Ang kausaban sa iyang kinabuhi, although that has been said here, I'm sure na himo siya na tinun-an ni Kristo. Dili ba mga kaigsunan? Muna, miingon usab ako kaninyo, this is also a story of salvation. Mao ni nga nindot sa kaayo sa tanan mga applications sa ato ang kinabuhi, sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Miingon ba yun si San Pablo, whatever happens in our life, whatever happens, let us always be grateful to the Lord. Bisan gani kining mga dili maayo nga mga panghitabo sa ato ang kinabuhi, mga problema usay mapugatan ta. Pero doon na biya po ni mga nindot nga mensahe para sa ato ang kaugalingon. Nindot in the sense na makaamgo ta. Nindot in the sense na makakita ta unsay atong mga salay, mga sayop, unsay ato ang mga sipyat, and then makahimo ta og mga resolutions out of this, di ba? Samot na gyud unta nga matawag nato, makita nato ang Dios diya sa mga maayo nga buhat. Bago pa lang sad mi nga nahuman sa kasaulugan sa among fiesta sa centuries of the Child Jesus sa Lahog, and then kay nagpista mi October 5. Pag October 6, uban sa amo ang mga fiesta committee volunteers, pagkahapon nagpundok mi balik, nagmisa mi, amo lang pasakay sa among regular schedule pagkahapon 5:30, and then naghimo mi sa muang pasalamat, team of pastors, pastor council, and some of the committee, fiesta committees, and of some of the volunteers, labi na sa akong mga youth. And then nagmisa, and then nagpasalamat, and then miingon kanindot ng pasalamat naa sa kasaulugan sa Eucharistia. Kaya kasaulugan sa Eucharistia, nagpasabot kini kasaulugan sa pagpasalamat. Dili ba? That's the meaning of Eucharistia. Nindot. Ang akuha pong kasinatian mo ingon,
sa tuang pag-ampo. Nindot biya pod kaayo sa tanan nga sa tuang pag-ampo will always start with thanksgiving. Thanksgiving nga we can really enumerate sa mga gagmay, dagko na mga panghitabo. It's like a reporting to the Lord. Kung sa dili pa ka mangayo, lahi po when you acknowledge first God's blessings that you receive. Lahi sa. And then, kung imuha na siya nimuon nga part appeal sa imo ang pag-ampo, maka-develop na siya value system. To be generous, to be grateful, kay magkuyog lumag yun na. Kanang pagka mapasalamaton, akong nabantayan, napoy kinaiya sa pagkamanghihatakon. Maunay ginaingon na kining tanan nga grasya gikan man sa Dios. God is the highest being, matod pa. Highest. Highest in the sense na highest good na ang tanan gikan gyud niya. Kining atong pagpasalamat, actually, strictly speaking, wala man magkinahanglan ang Dios ni Ana. Gikan guna niya ang tanan. He does not need our thanksgiving. Dili man mawa ang pagka-Diyos sa Diyos kung di na magpasalamat kaniya. Apan, that is just an expression of our faith that everything comes from Him. And then, in always expressing, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, we just hope and pray that we become the giver of these blessings. What does it mean when I said we become also the giver? Sa ato pa, kining pagpasalamat, o sasali ka kay gayunan, na maparehata sa Ginoo, mahimo sa tang manggihatakon. That should be the end. So, ang pagpasalamat, usani siya pagpakita na we are just caretakers, we are just stewards, and everything is not ours, and everything is a blessing from the Lord. And then, muna giningon, musulsad ang another value ng mingon, generosity. Mauni, diha sa pagpasalamat, we just hope and pray that we become the giver. And the giver is the Lord. And then, what does it mean? That we become like the Lord, generous for those who are in need. Hindi ba? Ato rin pamalandungan. Ato rin dalon sa ito ang misa, sa ito ang pamalandong dili sa misa. Labi na kayo nagsaulog na ron sa extreme poverty day. Daghan ang mga kabus ng kadaghan. Nagkagrabe manusab ang corruption. Makadungog mo sa mga news o sa mga investigation. Dili ba? At ang iampo, maunta ang katawhan. Magkahiusan diha sa pagpasalamat o pagpaambitay sa mga grasya na atong nadawat. Atong iampo ang ato ang mga kaiso ng mga masakiton. Amo lang itong amahan, padalang ini kanunay ang mga iso, mga masakiton. Ayawa silang tagsa-tagsa ka mga balatian. Amo sa iyapis pag-ampo ang mga kaiso na nga nagatiman kanila. Kining tanan, among ipangayo, gituboy, ngato ni Kristo, among Ginoo. Amen. Anila sa kukutob,
Magkita na punta sa sunod nga Sabado, sa samang oras, alas 6 sa gabi, sa tuang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Inti, ang kanunay nga naguban kaninyo, nini atuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan usab sa kanunay.